Okay, kasi kanina nababanggit ni Attorney Matibag paulit-ulit na si Buduyan, ano bang Buduan saka Baligod. So sila yung, nag-recruit dito sa 18 and meron pang sinasabi nga nagbayaran, nagtawaran, et cetera. Wala bang puwedeng maikaso dito sa dalawang personalidad na nabanggit na sila yung nagre-recruit sa mga taong para magsinungaling at, babayaran 'tong mga taong 'to? Kapag itong mga tao 'to, itong 18 kada-kador, eventually may mga magkakaso sa kanila kung sino man yun, hindi natin alam dahil nga sa pagsisinungaling lalo na nung last hearing, yung last press conference, excuse me. Um, Kawawa naman yung 18 kargador. So itong dalawa na nag-recruit, wala bang kaso para sa kanila? Mr. Chair, katunayan may mga kaso na pong nai-file sa kanila. Ah, Yung mga binanggit po na pangalan, I think may mga nagkaso na po. At sa amin din po, meron pong nakapending kaming mga investigation na ang kaso naman, ang ikinaso naman po ay yung sa cyber libel naman dahil inilabas nga po to sa SOCMED. At kasama po sa kinakasuhan si Attorney Balikod. Pero ang NBI po itself, hindi pa po namin maitulak na kami ang magkaso hanggat amin pong mabuo finally yung kabuuan ng istorya nito na kwento. Kaya nga sabi ko po, this is an open and shut case kasi po may mga nasasara kami pero meron pa rin po mga pumapasok na impormasyon kagaya po nung galing kay Mr. Ragasa na binigay. Kaya po bubuin po namin yon at pag natapos po, we will come out with the recommendation and if charges can be filed following the MC-20 na po ng Department of Justice, eh magkakaso naman po tayo dyan. thank you, Mr. Chair. Thank you. For the record, si Attorney Balikod po at yung 18 bodyguards nasa taas pa rin po at patuloy po ang pagbibigay ng press conference. Medyo maging kanilang mga pahayag po sa media bali-baliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Baligod, sabi naman po ayaw na bumaba dahil baka ma-cite daw sila ng contempt ng committee na ito dahil sa umano'y titig-isipin natin na nagsisinungaling sila. Pero nevertheless po, ayaw po nilang mag-attend sa hearing, sa meeting po na ito. 3 beses na po, simula kanina po na mag-umpisa tayo, alas 9 pasado hanggang ngayon, ayaw po nilang bumaba. Despite the fact na may inutusan na po tayo sa Blue Ribbon na secretariat, wala po silang sagot. Patuloy po kanila ang pagbibigay ng press con. Nililin lang din po nila ang sambayanan, oo, pero mamaya-maya sinasabi, hindi na lamang po. So, sa ngayon po, ayaw po talaga nilang umattend, mga kasama na dito po sa ating ipinatawag po na meeting. Well, it makes us question their credibility at kanila pong motibo. Pumunta po sila dito pero ayaw naman po nilang bumaba dito sa meeting po na ito. Parang ito po isang kanila po ang press release, isa pong optics para sabihin po na dumalo sila rito. Pero sa totoo po, ilang beses po nating inimbitahan, ayaw po nilang bumaba po rito sa ating tanggapan and yet ang gusto lamang po nila ay mag-press con po sa taas. To our resource persons, please submit the relevant documents and status updates of to this committee. At the appropriate time, we shall determine further measures to ensure accountability. We sympathize with the victims of the earthquake in Mindanao. Kaya po, dalawang bagay, tatapusin na po muna natin. We suspend this meeting bilang paggalang po sa mga biktima po ng matinding lindol ngayon dyan po sa Mindanao. At nakausap ko po ang ating acting Senate President na anytime po ay pupunta po ang mga miyembro ng majority bloc para marinig at makita po ang pangangailangan ng mga biktima po ng lindol. At the same time, since ayaw naman po bumaba nung 18 bodyguards kasama si Attorney Baligod, so we hereby, yes, go. Meron ho kayong mga nasabi sa media na merong informant, no? Actually, tutuloy ko lang po yung tanong ni Senator Raffy na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. Can you give us a narration of that, no? And base sa inyong statement, meron ring sinumpaang salaysay ito, no?
Na meron po kasi kaming sa NBI po, we function na meron pong mga tinatawag kaming all power assets na nag-gather po ng mga intelligence report yan. So he came across dito po sa parang hindi po son-in-law talaga but he is a partner of the daughter nung isa sa mga sa 18 na bodyguards. I think siguro for purposes na mas malinaw, pwede ko na rin sigurong banggitin yung pangalan. Total, napadala naman na siya ng nasa Actually, tatanong ko nga ano yung pangalan niya. si Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na yung may anak siya, at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente. At nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito, nung April 28. And I will also submit sa yung pong parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malinaw pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, doon po ang pangako 5 milyon at kaya po binabanggit niya to, personal sa kanya, sinabi niya na silang magka-partner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila. So, ngayon, nung tinatanong yung 500,000, doon po naikwento na ang naibibigay pa lang daw ay 700,000 pero eventually, bumalik po siya nung May 6 sa aming pong tanggapan para magdagdag pa ng kanyang testimonya at nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay at utay-utay pa po itong naibigay. So, nung pong magkakaroon ng sila na nagpatawag dito nung June na yung parang pagdinig po nila rito, we contact itong person na ito to validate ulit. At katunayan, sinusurveillance at sinusundan pa rin naman po namin siya. Kasi nga po, kaibat nito, nagpadala lang kami ng subpoena kay Mike Defensor at kun po kay Anselmo Taberdo para pagbigay linaw po dito sa testimonya nitong tao na ito. Yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair, na lahat po ng papasok na ebidensya sa amin sa NBI ay binibigyang halaga namin at amin pong sinusundan. Director, can you state the name of this informant? Is it possible na sabihin yung kanyang pangalan? Well, ang pangalan po niya ay si Brent Tragasa. Siya ay 28 years old. Fred Ragasa. Opo, Brent po. And pwede rin po ba siyang dalhin dito para magbigay ng personal Yun po ang testimony? pinapabalidate namin kung kasi tinatawag ang huling pakikipag-usap po sa aming mga investigador ay tinatawagan siya ngayon ito ni Anselmo Taberdo. Is he willing to come here to give his testimony? Ialamin po namin. Yun po itanong namin dahil nung po siya ay kinuha na namin ulit ng testimonya, mukhang sumasabay na tinatawagan sa bigla po ng grupo Ano nila. ang motibo naman itong taong to? No? Gusto kong malaman bakit siya biglang nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya. Tinitingnan po namin, base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner at siya ngayon yung may dala dun sa anak niya. So parang may personal reason po na tungkol dun sa kanilang relasyon. At maaari yung isang dahilan ay pinag-iisipan, hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte dun sa makukuha dapat na 5 milyong piso. Yung parang may because of that personal circumstance Maaari yun po ang dahilan. nagsalita siya doon. Opo. And based on your analysis, itong informant ba is a credible witness? Itong si Ragasa, si Mr. Ragasa. Pag binalidate po yung kanyang personal circumstances at relationship, maaari po talagang napagkwentuhan. Doon na nga po, Mr. Chair, pumapasok yung aming kagustuhan na ipatawag si Anselmo Taberdo at si Mike Defensor para po mas mabigyang linaw yung testimonyang ibinibigay po nitong tao na ito. And base ba doon sa information, na-consummate ba itong 5 million na ibigay ba? Hindi pa po. Lumalabas po rin sa huling statement. 350. 350 pa lang po yung kabuang natatanggap. Pero may mga kwento pa po siya na
siya ay yung mga lugar, kaya po nagkaroon ng credibility at sinundan namin, yung mga lugar na binabanggit kung nasaan yung 18, eh tumutugma po rin sa kanyang istorya. Mm-mm. And nasaan na itong taong to? Is he under NBI custody? Wala or- po sa aming kustodiya pero alam po namin kung saan siya nakatira. Dati pong nasa Taguig, lumipat po ng tirahan at amin po siyang minamanmanan po. Okay. Naka-surveillance po. And then gusto ko lang ho rin matanong itong informant na ito, nag-an ba siya? Nag-appear personally sa NBI? Opo, 2 beses po. Katunayan, nung isang beses nagpunta siya, mayroon pang isang media personality na nakapag-cover po sa kanya. At recorded po lahat ang kanya pong pagdalo sa NBI po. Pasabit na lang sa committee rin yung in confidence, no? I know this is a confidential matter. For the pasubmit na lang sa amin yung video as well as yung transcripts ng interview We'll comply po, Mr. para Chair. we can look at it. And then balikan ko lang kanina yung inyong presentation, Director, no? Based on your analysis, doon sa mga sinumpaang salaysay nung 18 bodyguards, anong analysis nyo, no? Bottom line, no? Kasi nakita ko marami kayong standards na sinusundan Opo. and these are legal standards na ayon sa batas. But based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay? Ano ang inyong analysis dito? Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung breakdown pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, eh lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tiningnan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo. And kung ganon, meron bang violation of the law na ginawa itong mga taong ito? Sa Dahil ngayon, meron silang sinumpaang salaysay. Pumunta ba sila sa NBI to personally give the statement or meron ba silang personal narration sa NBI? sinumpi na po namin sila, pumunta po sila. Yung una, ayaw nilang magbigay ng pahayag. So binigyan po namin ng pangalawang pagkakataon. Kasama po sa sinumpi na dyan nga sila, yung mga may kinalaman, si Bishop Efren Tendero, si Mike Defensor, yung asawa po ni Mike Defensor, mga ilang personalities po. Pero hindi po nagbigay ng testimonya yung iba. Nung bumalik po sila doon, Ilan po nagbigay ng testimony? yung pong 18, nagbigay po ng testimonya nila, pero doon po sa 18, 5 lamang po ang pumirma, Mr. Chair. Yung 13 po, pinigilan ni Attorney Balikod na pirmahan at gusto niya ay kanya munang reviewin yung naging mga statement ng 18. Nagkaroon pa nga po ng insidente na gustong punitin ni Attorney Balikod yung mga testimonya ng mga 18 bodyguards na hindi naman po natin pinayagan. Kaya meron po kaming hawak na 5 yung interview po. Alam niyo po yung parang blatter na question and answer na pirmahan po nung 5, yung 13 hindi na po pumirma. I would assume na kung buo yung loob mo magbigay ng testimonya, pupunta ka doon, magbigay ka testimonya, permahan mo. Tama po yan, Mr. How Chair. come mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumirma lahat? Marami pong drama nangyari. Yung unang patawag pa lang, ano po. Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ang kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, binidyo capture nila yung pag-iimbestiga tapos inilabas nila sa media.
So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito, kaya atin pong iningatan hanggang sa nung nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw naman pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording, lahat po ng proceedings, siningi namin ng kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon. Ipaki-submit na lang sa committee rin Opo. so that we can analyze and also the full transcript para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito. Yes, Mr. And my Chair. last question, Mr. Chairman, before I go to any round two. Based on your analysis, kung 5 lang ang pumerma, base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sinabi nyo 10%, no? Yung masasabing direct information, the 90%, hindi. Opo. No? So ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies? Ang mahirap po yung 10% na totoo naging empleyado. Halimbawa po, yung totoo naging empleyado sila ni Saldico na tapos totoo po na sila na-assign kung kani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron, totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong aligasyon na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa dun sa pumirma, yung sinabidad, binanggit ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga, kung ano yung diniliver niya maleta, ang sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan. Pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after dun sa mga nagkamali. Mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PG Padulyon na binabana namin yung standard to probable cause. Hindi pa rin po lulusot Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po naming makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin po naming ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base ron sa kanilang inilatag na joint affidavit na yon, baka po mukhang nagpi-fishing expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Acting Senate President Gatchalian. Senator JV, it's your turn. Thank you, Mr. Chair. Before we move on to another topic, siguro nabanggit kanina. I just like to ask probably the NBI or DOJ, are there efforts to locate yung pong nabanggit na doon sa affidavit, no? Yung mga EA ni Saldico, yung Paul Estrada, Mark Tiksay, Roberto Albarigo, no? Ito yung mga nabanggit na rin ng mga Blue Ribbon Committee hearing ng nakaraan na naalala ko lang kasi, no? Na ito yung mga taong individual na malapit kay Saldico. And they were also mentioned, Mr. Chair, doon sa affidavit ni Hil Nabidad at ni Anselmo Taberdo. Tama, no? Attorney, Director, no? They were also mentioned itong mga malalapit supposedly kay Saldico. Ang tanong ko lang, may effort ba tayo mahanap itong mga executive assistant o itong alleged bagman ni Saldico? Dahil kung sakasakali, pagpalagay na nating may 5-10% lang ang magagamit doon dahil kilala nila yung mga tao, pwede pa rin magamit, no? Attorney Matibag, meron bang effort to look for these individuals? Well, we are willing to see issue subpoena to them. Gayon po. Pero yung even nga po yung identification nila, tsaka kung personal circumstances, hindi po maibigay sa amin nung 18 Marines. So, if there's an effort, there is a continuing effort. Lahat naman po dito, yung mga binanggit, I'll make no mistake na ibig sabihin dahil hindi maayos yung pagkasalaysay dito sa pinagsamang sinumpang salaysay, hindi na namin titingnan. Titingnan pa lang po namin yun. Kaya lang nga, yung magiging direction po natin, sa halip na naging maluwag at mas mabilis yung direction ng pagpunta, meron pa pong nangyari na ganito na sagabal po sa aming hangarin na may patawag po yung mga taong dapat naming imbestigahan. At na maganda po kanina, binanggit ni PG Padulyon,
I just like to take the opportunity na ang NBI po katulong ang DOJ at saka po ang ombudsman, tuloy-tuloy po yung aming pag-iimbestiga at mga kasong aming inihahain po doon sa mga dapat managot po dito sa ating usapin na flood control issue po na to. Ang ano lang, no, dahil sabi nga natin, pag sinabi mong Marines, ibang ano doon, iba ang pananaw. Alam natin na yan talagang buhay, lahat iaano niyan. Iaalay niya para sa bayan, no? Ang sa akin lang po ay Mr. Chair, kung siguro nabanggit ni Attorney Matibag, doon po kasi sa handling mukhang hindi maganda, no? Yung mga handler, baaring doon sa mga kaunting, kaya nga po nag-aapi na nga tayo doon sa doon sa 5 na nag-execute ng affidavit, maari pong may magamit pa doon no? Kung sakasakali. Kaya lang kung nasingitan kasi ng handler na ibang impormasyon na dinagdag kung saan-saan, pero dapat nag-concentrate din sila doon sa kanilang personal knowledge, maaring mas nagamit No, pag napagtahi-tahi, kung sakali, Attorney Matibag, kung nahanap ba itong Paul Estrada, Mark Diksay, Albarigo, at naitahi doon kila Nabidad at Taberdo, maaring may magamit kung hindi lang siguro na sinasabi nyo na coach na mali o na dagdagan. Maari hubang magamit yun kung sakasakali mahanap nyo itong mga sinasabing bagman at yung EA ni Saldico. Doon, dahil nabanggit nyo rin kanina, yung sa mga 5 na nag-affidavit, na-assign po talaga sila kay Mr. Saldico. Well, ito naman pong aming findings na to, including po yung nakuha namin mga testimonya doon sa mga Marines, we are officially sharing it to the DOJ and to the Office of the Ombudsman for proper disposition. Kung maalala nyo po, yung aming pong pagkilos based on the letter deputizing us by the Ombudsman to do the background investigation. So that is a background investigation. Yung pong mga binanggit nila roon will be properly assessed by the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. But just the same, we take your advice po. At sabi ko nga, ito pong kasong ito, hindi pa po sarado, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga. Nangyari lamang po, nung lumabas nga itong pahayag ng 18 na bodyguards na to, sa halip na parang luminaw, mas lumabo. Mas humaba po yung prosesong ating gagawin para habulin natin yung mga mananagot po dito sa issue ng flood control po na ito. Kaya nga po, papasalamat tayo sa ating chairperson na si Senator Erwin Tulfo na pinagbibigyan sana ng pagkakataon yung 18 na maihayag yung kanilang nalalaman, no? Na sa halip na nag-press con, maaring doon sa mga kasi iba yung pagpumirma ka, kahit papaano tinitindigan mo yun So maaring may magamit doon, mapagtahi-tahi natin kung mahanap itong mga individual na ito kaysa umiwas po sila. Kaya hindi natin pinalalabas to, Mr. Chair. Salamat at inimbita mo sila na i-discredit sila. Kundi kung may magagamit doon, bakit hindi? Di ba? I'm sure si Atty. Matibag would agree na doon sa kahit 10%, kung magagamit, magtatahi-tahi natin to, matutunto natin. Kung may delivery nga, meron ng delivery. Kung meron nga itong mga bagman na ito, may kinalaman talaga. Para talaga malaman na natin itong mga tunay na may salarin, no? Dito sa buong modus na ito. Yan, ano lang po, salamat po sa tanong ni Senator JB, Mr. Chair. Let me state po that the NBI will be relentless in pursuing those who violate the law, lalo na po dito sa issue ng corruption. That is the commitment po ng NBI dito sa committee na to. Just to cite an example, just recently we are going after politically exposed persons. Recently po we arrested a director from SEC na nag-extort po. At meron po kaming sinusundan din na lead na medyo malaking personality po na hindi lang namin ibibigay po yung buong detalye, pero meron pong 2 na malaking personality na tingin namin ay gumamit ng mga dami po para itago itong issue po doon ng flood control po. Right. Before we go to Senator Baum, just want to remind everybody, yung report po sa atin ng Blue Ribbon Committee Secretariat ay nag-aantay pa rin po sila ng sagot sa taas. Ayaw po silang bigyan ng sagot. Binibigyan po natin ng chance. We're inviting them to
to attend this hearing. Ang sagot po ng attorney po nila, si Attorney Baligod, natatakot daw yata na pag nag-attend naman ho sila dito, baka i-cite lang po ng contempt ng komite. Hindi naman po ganon dahil ito po ay invitation lamang po naman, di po ba? And this is just a meeting. But anyway, go ahead, Sen. Bam. Maraming salamat, Mr. Chairman. Isa lang po itong manifestation. Marami po tayong tanong at yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito and under oath, mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan. Pero siguro po yung mungkahi ko na lang to the agencies in front of us, ang DOJ, ang NBI at ang Ombudsman. Ito po, palagay ko ito po yung pakiramdam ng maraming tao. Kailangan ho nating iresolba itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Yung SONA po, last year, dun po lumabas yung mahiya naman kayo at mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Kasi alam niyo po, may nagsasabi kasi nakalimutan na yung issue ng flood control. Yun po yung mga binabato po rin po. Pero hindi po nakakalimutan yung flood control. Dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control yung panahon. Dahil rainy season na rin po ngayon. Kapag bumabaha na po sa Metro Manila, sa Cebu, sa Iloilo at napakarami pang mga lugar, pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maalala ng tao itong issue na ito. At iisipin nila, meron bang nangyari? Kaya mahalaga po na ituloy po yung hearing, ituloy po yung investigasyon at sana po ma-resolve na ho natin to bago pa umabot ng 1-year anniversary na kung saan po una itong nailabas. No? Habang hindi pa po ito nare-resolba, tuloy-tuloy po ang mga tanong ng taong bayan kung sineseryoso ba natin ang issue na ito. At mahalaga po na seryosohin po natin ito, isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. At alam ko po mahirap ang trabaho ninyo, kada hakbang may bumabatikos, alam ko po yan, pero siguro po para rin po sa taong bayan, no? Let's do our best. I know everyone is trying their hardest, but mahalaga siguro po itong sense of urgency natin na magkaroon ng resolusyon ang issue na ito. Mahuli ang dapat mahuli, yung talagang nasa likod nito, mastermind, kung saan pa po ito papunta, kailangan po talaga mahuli na para makamove on na rin po tayo dito po sa ating mga kailangang gawin dito po sa ating bansa. Napakarami pong issue, napakarami pong krisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. Pagkatapos po ng hearing na ito ay a-action na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Pero habang di pa po ito nabibigyan ng tamang resolusyon, patuloy po yung sugat na ito sa ating bansa na kailangan pong magkaroon na po ng lunas. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa mga resource persons po natin. Thank you, Senator Bam. After Senator Soto will be Senator Risa Ontiveros. Go ahead po, Senator Soto. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman. I actually came and prepared many questions. But after hearing the NBI report and then looking at or reading through the joint affidavit and then the copies of the affidavit of the 5 who individually submitted their affidavit, ang dating sa akin is wala na ako itatanong kasi apparently yung joint affidavit, what's it the word used by NBI based on the NBI report? Concocted eh. Merong gumawa at parang for media purposes. Tapos nakabanggit ako ron, nasingit ako somewhere along this makapal na affidavit na to. And then, nung magbigay ng sinumpaang salaysay, yung mga nabanggit doon, lalo na yung 5, hindi ako binanggit.
Wala akong banggit doon. Walang sinasabi sa akin doon, ano. Pero pagdating nung ano ba 'to, pseudo hearing, ano, ay pilit tinatanong nung dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos, individually, pagka nakausap mo, iba ang kwento nila nung sarili nilang kaalaman. So, with that, Mr. Chairman, I have no questions to any of them. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari. Thank you, Senator.